dumating ako sa panahon na napagod ako. I always focus on reaching the expectations ng ibang tao. Napagod ako, napakiramdam ko, buti pa yung iba mas madali para sa akin tulungan sila. Pero bakit yung sarili ko parang hindi ko matulungan? I look good on the outside. On my previous videos, you saw me making workout videos. I look fit, I look strong. I lift 200 pounds. I lift weights heavier than my weight, double my weight. I run miles, I swim miles. But am I truly healthy? Am I truly happy? Minsan masaya. Pero parang may kulang. Parang may mali. Kaya kinailangan kong umalis. And to start the journey, I will start with the things that I have control over. And that is my physical health. So ano nga ba ang stato ng katawan ko ngayon? The heaviest weight I reached this year, actually since last year, I was 95 kilos. That was the most unhealthy year of my life. I was taking sugar every day, consuming so much of it because I have a milk tea coffee shop. I've been experimenting different flavors, improving the taste, etc. And I've been experimenting on snacks. You know how can these guilty pleasures taste good from time to time, but when you actually have to eat it every day, it makes a big impact on your body. Siyempre, mali ko rin yun. Hindi ko naman kailangan kain ng marami. Tikim lang eh. Masarap. So, knowing us na mahilig sa pagkain. So, alam mo na, napasobra. And maliban nun, as in talagang parang dumating ako sa point na wala akong pakialam kung anong itsura ko. Dumating nga ako sa point na hindi na ako tumitingin sa salamin eh. Titingin lang ako sa salamin, yung maliit na salamin, just because mirror sa pressed powder kasi maglalagay akong powder, makeup, that's something na hindi naman talaga nababago sa akin. Tumaba, pumayat, consistent ako dyan. Lagi akong naka-makeup. Kahit kilay lang. Kailangan may kilay man lang because kilay is life. Dumating ako sa point na hindi na talaga ako nag-exercise. Parang sobrang busy ko, sobrang dami kong ginagawa, especially nung nag-business ako with my partners. You know, at that time, I just really don't care about how I look. That's why I just eat whatever I want, wherever I feel. I've lived a very unhealthy life. Then after that, I went to corporate. Actually, very, very recent lang naman yung pagpasok ko sa corporate eh. 3 months pa lang ako dun actually. Dito nga ako nag-umpisang pumayat eh. Actually, yung pagpayat ko, unhealthy rin siya. So, going back muna. Nung na-reach ko yung heaviest weight ko, which is 95 kilos, doon din ako nag-start na na-diagnose ng iba't ibang klaseng sakit. That was last year. So, doon yung lagi akong nahihilo, masakit yung ulo ko.
nanghihina ako araw-araw. And akala ko noon nag-a-anxiety lang ako, pero kailangan magpa-check up kasi yung BP ko tumataas na rin. So, nagpa-check up ako, nagpa-blood test, nagpa-x-ray, may mga nakita na totoo sa lab test. Alam niyo ba, ang una ko pang naramdaman nun, natuwa pa ako kasi finally, yung sakit ko hindi nasa isip na lang. Totoo na may nakikita na sa lab test ko. You know how frustrating it is na tuwing ila-lab test ka, walang makikita sa lab test mo, clear lang. Ibig sabihin yung lahat ng sakit mo nasa isip mo lang. I don't know if you can imagine that. That's really frustrating for me. But yung time na yun, natuwa pa ako, akalain mo yun. Na-diagnose na ako na high cholesterol, high uric acid. Thankful pa ako na may nakita sa lab test ko. And then yun, I started to take medication on those two. Pati fatty liver. Yes, tatlo pala. Every 3 months, nag-check na ako ng blood test regularly to see kung nag-i-improve. So, yung uric ko, cholesterol, maangat baba yan. May time na may gamot, may time na wala. Tapos yung fatty liver ko, yan yung dire-diretso laging may gamot. And then, this year, nung nag-lab test na ulit ako, ito mas comprehensive na yung naging lab test sa akin since corporate na ako, meron akong health card. Nagpa-lab test ako para lang i-track kung bumaba na yung uric ko kasi naggamot naman ako, kung okay pa yung cholesterol ko. Pero actually, medyo mas marami na bumabalik, iba-iba na ulit yung nararamdaman ko. Sumasakit yung bato ko, may masakit sa akin sa tuhod, sa ankle, sa likuran. Ang dami na namang masakit. Parang sabi ko, oh my God, tumatanda na ako, ang dami na namang masakit. Yung pala, ang dami ko na talagang sakit. And that's after a year of being fat. Like obese kind of fat. I was on my heaviest weight. I was 95 kilos. And kakatakot, blood test lang yung pinunta ko doon for uric and cholesterol. After nun, natuktungan na ng ultrasound, full stomach, ultrasound of my uterus. Tapos after nun, nagka-ECG. Tapos ng ECG, naduktungan na ng stress test. Nagkaroon na ng ultrasound of the heart. Grabe, hindi ko pa nga napapa-interpret yun eh. Malalaman natin pag bumalik ako sa doktor ko ng interpretation nun. But so far, ngayon, meron na rin akong high blood pressure. Yun yung pinakabago na dagdag. Tapos, meron din akong very, very dry eyes na nag-antibiotic ako dyan. Kailangan ko na rin bumalik for follow-up. Di ko pa nagawa. Meron akong pinapatak everyday sa mata ko. Very often. Kasi kung hindi, sobrang hapdi niya, naiiyak na lang kung hindi ko kayang imulat yung mata ko. Ganon siya ka-extreme. And maliban doon, nalaman ko na meron din pala akong sakit sa uterus. Nalaman ko na pwede naman ako magbuntis. But I'm very prone to miscarriage. Yes. Pwedeng hindi kumapit yung bata, pwedeng mahirapan siyang kumapit. That's what will happen if I'll ever get pregnant. And that made me really, really sad. Very sad. Sa mga darating na interpretation ng lab test ko, malalaman natin kung madadagdagan pa yun o yun na yun. Nung nalaman ko na gano'n nakarami yung sakit ko, actually, maliban dun sa mga sakit ko, naging mas masakitin talaga ako. Mabilis ako ngayon magkaubo, magkasipon, magkalagnat. Prone ako ngayon sa upper respiratory infection, pneumonia. Like, parang, January, February, nagka-pneumonia ako. Tapos, last month lang, nagkaroon ako ng upper respiratory infection.
So, ganun. Ganun ako naging masakitin mula nung nag-gain ako ng a lot of weight and live a very unhealthy life. So, actually, yun naging umpisa ng pagpayat ko. Kasi ang dami kong nararamdamang masakit. It's more than a month, not exactly 2 months. Lagi ako nanghihina, wala akong ganang kumain, meron masakit sa batok, may masakit sa ulo, may masakit sa katawan. So, nawalan ako ng gana kumain. So, from 95 kilos, nung mga time na nagla-laboratory test ako last month, bumaba yung timbang ko ng 89 kilos. So, yung first 5 kilos, bumaba siya because marami akong nararamdaman ng masakit sa katawan. Because may sakit ako. Kaya siya, bumaba yung timbang ko ng 5 kilos in a month. Actually, exact weight ko nung chinek up ako sa hospital was 89.45 kilos. Ay, may listahan ako dito. And, ang laki ng bewang ko ngayon. Actually, nadagdagan ng 10 inches. So, mahigit pa pala. Ay, ang bewang ko ngayon is 39 inches. And my hips is 43 inches. Itong brasong to, itong malalaking brasong to, 13 inches. And yung malalaking legs ko, that's 26 inches. Ganyan ako laki ngayon. Pagdating sa damit, nasa 2XL ako ngayon. 2XL. Yan. Pero ang pinakamalaking damit ko is 4 to 3XL. But since bumaba na nga ng 5 kilos yung timbang ko mula nagkasakit-sakit ako, kaya ayan, nagkakasya na ako ngayon sa XL, double XL. Kung dati sobrang taas ng endurance ko, like nag-aquathlon ako, nag-swim, run, bike, nagta-taekwondo pa ako on my younger years. Ngayon, umakyat lang ng hagdan, sobrang hingal ko na. I'm very, very unfit. Mag-try lang ako mag-squats ng konti, kahit bodyweight squats lang. Nagka-cramps na yung hamstrings ko. Dati kaya kong magbuhat ng doble ng bigat ko, pero ngayon, bubuhatin ko lang yung laundry ko. Like, that weighs around 7 to 10 kilos. Hirap na ako. Sobrang bilis kong mapagod, sobrang bilis kong hingalin, sobrang bilis kong magkasakit. That's how unfit I am. Maambunan lang ako, kakasakit na ako. So yan, that's the current state of my health. And dyan tayo mag-uumpisa. Tignan natin kung paano ko yun aayusin. Actually, I've already started by setting goals. Unti-unti naglilista na ako ng goals ko. Tapos, sinusulat ko siya. Yung goal ko na weight, yan. Itatrack ko talaga siya. Kasi naniniwala ako. Actually, ganito talaga yon. Kahit sa lahat ng kino-coach ko, kailangan isusulat namin yung goal niya. Pag meron kayong gustong maabot, kailangan isusulat niyo yun. Kasi, when you write it down, it sends a message to your brain. Diba? And, kung kaya nyo, you have to put it somewhere that you can see it, where you can see it every day. Para you're always reminded of your goal. So, from this day on, yan. Ngayon parang updates lang kung ano yung current state ng katawan ko, kung nasa ang stage ako ng life ko, kung ano yung mga gusto kong i-improve, kung ano yung nangyari sa akin over the years to reach this weight, this health. On the coming week, so since nakapag-goal setting na ako on my own,
Siyempre yung mga goals ko, secret ko na yun. Sa akin na lang yun, di ba? But slowly, let's see if ma-reach natin yung goal na yun. Samahan nyo ko sa aking, balik alindog program. Samahan nyo ako sa new chapter ng buhay ko. Samahan nyo ako sa aking transformation. Tingnan natin kung magta-transform nga talaga tayo. On the coming week, I will be sharing kung ano yung binago ko ngayon sa lifestyle ko. Ano yung in-improve ko para ma-improve din yung aking health and ma-manage natin yung mga sakit natin ngayon at mag-improve din yung ating physical health. So, I guess that's all for today. Until next time, bye!